Biglaang nagbabago ang direksyon ng buhay kapag ang puso ay natutong kumapit sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lahat ng nakikita ay totoo dahil ang tunay na laban ay nagaganap sa loob ng isipan at damdamin. Kapag ang takot ang nangingibabaw, unti-unting nawawala ang pag-asa at lakas ng loob. Ngunit may isang katotohanan na kayang gumising sa kaluluwa at magbigay ng panibagong sigla. Pangako ng Diyos ang magsisilbing ilaw para sa mga naghahanap ng direksyon sa gitna ng dilim. Sa sandaling marinig ang kanyang tinig, nagkakaroon ng kakaibang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa bawat pagluha at paghihirap, naroroon ang presensya na hindi kailanman umaalis sa tabi ng tao. Paglalakbay ng pananampalataya ay puno ng pagsubok, ngunit may nakahandang gantimpala para sa mga magtitiis. Kapag ang isip ay napuno ng pagdududa, nagiging mabigat ang bawat hakbang na tinatahak. Ngunit sa sandaling piliin ang magtiwala sa Diyos, nagiging magaan ang pakiramdam at malinaw ang landas. Bawat sandali ay nagiging patunay ng kanyang walang sawang pagmamahal at paggabay. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ang yakap ng kanyang presensya na nagbibigay lakas at kapanatagan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay lakas sa sinumang nawawalan ng pag-asa. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. Ipinapakita ng mensaheng ito na hindi sapat ang sariling kaalaman. Upang maunawaan ang plano ng Diyos, kailangan ng buong pagtitiwala upang maranasan ang kanyang paggabay sa bawat desisyon sa buhay. Kapag isinuko ang kontrol sa kanya, nagiging mas payapa ang kalooban kahit hindi pa malinaw ang lahat. Unti-unting nabubuksan ang mga pintuan ng pagpapala na matagal nang hinihintay ng puso. Pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isang matibay na pundasyon ng pagkatao. Hindi madaling ibigay ang buong tiwala, lalo na kung paulit-ulit na nasasaktan at nabibigo. Gayunpaman, biyaya ng Diyos ang nagbibigay lakas upang magpatuloy at bumangon muli. Pag-asa na nagmumula sa Kanya ay hindi nauubos kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Buhay na nakasentro sa Diyos ay nagiging mas makabuluhan at puno ng layunin araw-araw. Sa ganitong uri ng pamumuhay, nararanasan ang tunay na kagalakan na hindi kayang nakawin ng anumang problema. Unang aral, buong pagtitiwala sa Diyos kahit walang kasiguraduhan. Pananampalataya ay nagsisimula sa desisyon na ibigay ang lahat ng alinlangan sa Diyos. Hindi madaling gawin ang ganitong hakbang, lalo na kung maraming bagay ang hindi malinaw sa hinaharap. Takot at pagdududa ang kadalasang humahadlang sa tunay na pagtitiwala ng puso. Gayunpaman, bawat sandali na pinipiling umasa sa Kanya ay nagiging hakbang patungo sa mas matibay na pananalig. Buhay na nakaangkla sa Diyos ay unti-unting napupuno ng kapayapaan at katiyakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Maraming pagkakataon na parang walang nangyayari kahit patuloy ang panalangin na iniaalay sa Kanya araw-gabi. Ganitong sitwasyon ang sumusubok sa lalim ng pananalig ng isang tao at sa tibay ng kanyang pag-asa. Pagkilos ng Diyos ay hindi laging nakikita agad, ngunit palaging napapanahon ayon sa Kanyang kalooban at layunin. Pag-aantay ay nagiging paraan upang mas mahubog ang pagtitiis at pagtitiwala sa Kanya ng mas malalim. Bawat paghihintay ay hindi nasasayang dahil may inihahandang mas mabuti ang Diyos para sa bawat isa sa tamang panahon. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay lakas sa sinumang naghahanap ng direksyon at kapanatagan ng puso. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3 verse 5. Ipinapakita ng mensaheng ito na ang sariling karunungan ay may hangganan at hindi sapat upang maunawaan ang lahat ng bagay sa mundo. Pagtitiwala sa Diyos ang nagbubukas ng daan upang maranasan ang Kanyang perpektong plano sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Kapag ang puso ay lubos na umaasa sa Kanya, nagiging malinaw ang landas kahit sa gitna ng kalituhan at pagsubok. Pagbibigay ng kontrol sa Diyos ay nangangailangan ng kababaang loob at lakas ng loob na hindi kayang makuha sa sarili lamang. Hindi lahat ng nais ng tao ay agad na naibibigay dahil may mas mataas na layunin ng Diyos para sa Kanyang kapakanan. Pagpapakumbaba sa Kanyang kalooban
ay nagdudulot ng tunay na kalayaan mula sa takot at pag-aalala na bumabalot sa isipan. Kapag natutong magtiwala, nababawasan ang bigat na dinadala sa araw-araw na pamumuhay at nagiging mas magaan ang pakiramdam. Bawat hakbang ay nagiging mas panatag dahil alam na may gumagabay na hindi kailanman nagkakamali sa kanyang plano. Paglalakad kasama ang Diyos ay hindi nangangahulugang mawawala ang problema at mga pagsubok sa buhay. Sa halip nagkakaroon ng lakas upang harapin ang bawat hamon ng may tapang at matibay na pag-asa sa Kanya. Pananalig ang nagsisilbing sandigan kapag ang lahat ay tila gumuguho sa paligid at nawawala ang direksyon. Pagkilos ng Diyos ay madalas dumarating sa paraang hindi inaasahan, ngunit laging eksakto sa pangangailangan ng tao. Buhay na nagtitiwala sa Kanya ay unti-unting nagiging patotoo ng Kanyang katapatan at walang hanggang pag-ibig sa bawat nilalang. Ikalawang aral, matutong maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Paghihintay ay bahagi ng proseso ng pananampalataya na madalas hindi nauunawaan ng marami. Hindi madaling manatiling matatag kapag tila walang nangyayari sa mga panalangin na iniaalay araw-gabi. Kabagalan ng sagot ay minsan nagdudulot ng pagdududa at panghihina ng loob sa kalooban ng tao. Gayunpaman, bawat sandali ng paghihintay ay may layuning hinuhubog ang pagtitiis at pananalig sa Diyos. Panahon ng Diyos ay laging perpekto kahit hindi naayon sa nais at inaasahan ng puso. Sa bawat araw na lumilipas, may tahimik na ginagawa ang Diyos na hindi agad nakikita ng mata. Pagmamadali ay kadalasang nagdudulot ng pagkakamali at pagsisisi sa bandang huli ng paglalakbay. Kapag pinilit ang isang bagay na hindi pa itinatalaga ng Diyos, nagkakaroon ng kaguluhan sa buhay ng tao. Pagpapasensya ay nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa kanyang plano at direksyon na hindi nagkakamali. Bawat sandali na pinipiling maghintay ay nagiging hakbang patungo sa mas maayos at mas pinagpalang kinabukasan. Puso na marunong magtiis ay mas nagiging handa sa mga biyayang darating sa tamang panahon. Sa ganitong paraan, unti-unting lumalalim ang relasyon ng tao sa kanyang maylikha. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay inspirasyon sa mga naghihintay ng may matibay na pananampalataya. But those who wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles. Isaiah 40 verse 31. Ipinapahayag ng talatang ito na ang mga nagtitiis sa paghihintay ay binibigyan ng panibagong lakas at sigla mula sa Diyos. Hindi nasasayang ang oras na ginugugol sa pagtitiwala dahil may kapalit na pagpapala at pagbangon sa tamang panahon. Kapag ang puso ay nananatiling matatag, nagiging posible ang mga bagay na tila imposible sa simula pa lamang. Pag-asa ang patuloy na nagbibigay liwanag habang ang tao ay naglalakbay sa proseso ng paghihintay. Pagkilos ng Diyos ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa lalim ng kanyang layunin para sa bawat nilalang. May mga pagkakataon na ang sagot ay naantala upang ihanda ang tao sa mas malaking responsibilidad at biyaya. Bawat delay ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda para sa mas magandang resulta na nakalaan sa hinaharap. Pagkakataon na mas makilala ang Diyos ang ibinibigay sa bawat sandali ng paghihintay na puno ng pananampalataya. Relasyon sa Kanya ang lalong tumitibay habang patuloy ang pagtitiis at pananalig ng puso. Sa bawat pagsubok ng pasensya, nagiging mas matatag ang paninindigan at pag-asa. Buhay na marunong maghintay ay puno ng kapayapaan at tiwala sa direksyon na ibinibigay ng Diyos sa bawat hakbang. Hindi man agad makita ang bunga, may katiyakan na darating ang tamang sagot sa tamang oras na itinakda niya. Pananampalataya ang nagsisilbing ilaw habang naglalakad sa panahong puno ng pag-aantay at pagsubok. Pag-asa ang patuloy na nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit mahirap at mabigat ang sitwasyon sa buhay. Ikatlong aral, sumunod sa kalooban ng Diyos kahit mahirap unawain. Pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pusong handang magpakumbaba at magtiwala sa Kanyang direksyon. Hindi laging malinaw ang Kanyang mga utos dahil mas mataas ang Kanyang kaisipan kaysa sa tao. Pagkakataon na sumunod, kahit hindi nauunawaan ang buong larawan, ay tunay na pagsubok ng pananampalataya. Kapag pinili ang sariling kagustuhan, madalas nagkakaroon ng kalituhan at pagkaligaw ng landas. Ngunit kapag ang kalooban ng Diyos ang sinusunod, nagiging maayos ang takbo ng buhay sa tamang panahon. Sa ganitong paraan, unti-unting
nahuhubog ang karakter ayon sa nais ng may likha. May mga pagkakataon na ang utos ng Diyos ay tila mahirap tanggapin dahil salungat sa nais ng puso. Pagbitaw sa sariling plano ay hindi madali, lalo na kung matagal nang pinangarap ang isang bagay. Gayunpaman, mas mainam ang plano ng Diyos kaysa sa anumang hangarin ng tao. Pagtanggap sa kanyang kalooban ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Kapag ang puso ay natutong sumunod, nagiging mas malinaw ang layunin sa bawat hakbang. Bawat pagsunod ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay gabay sa mga nais sumunod sa Diyos ng buong puso. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs 3 verse 5 to 6. Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagkilala sa Diyos sa bawat hakbang ay nagdudulot ng malinaw na direksyon sa buhay. Hindi kailangang maunawaan ang lahat, basta ang mahalaga ay ang patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Kapag ang Diyos ang nangunguna, nagiging ligtas ang bawat desisyon at hakbang ng tao. Pagpapasakop sa Kanyang gabay ay nagdudulot ng kapanatagan at katiyakan sa puso. Pagsunod ay hindi lamang aksyon kundi isang patuloy na proseso ng pagbabago ng puso at isipan. Araw-araw na pagpili ang kailangan upang manatiling tapat sa Kanyang mga utos. Hindi perpekto ang tao, kaya may mga pagkakataon na nagkakamali at nadadapa sa daan. Gayunpaman, biyaya ng Diyos ang nagbibigay pagkakataon upang muling bumangon at magpatuloy. Paghingi ng kapatawaran at pagbabalik loob ay bahagi ng tunay na pagsunod sa Kanya. Sa bawat pagbangon, lalong tumitibay ang pananalig at determinasyon. Buhay na sumusunod sa Diyos ay nagiging patutuo ng Kanyang kabutihan at katapatan sa bawat araw. Hindi man laging madali ang landas, may kasamang kapayapaan na hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundo. Pananampalataya ang nagsisilbing gabay upang manatili sa tamang direksyon kahit may tukso at pagsubok. Pag-asa ang nagbibigay lakas upang magpatuloy sa kabila ng hirap at sakripisyo. Sa patuloy na pagsunod, nararanasan ang mga biyayang higit pa sa inaasahan ng puso. Sa ganitong pamumuhay, nagiging makabuluhan ang bawat sandali dahil nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ika-4 na aral, manalangin ng may buong pananampalataya. Panalangin ay hindi lamang pagbigkas ng mga salita, kundi pakikipag-usap sa Diyos ng may lalim at katapatan. Bawat paglapit sa Kanya ay pagkakataon upang ibuhos ang lahat ng alalahanin at hangarin ng puso. Hindi kailangan ng magarang pananalita dahil ang mahalaga ay ang tunay na damdamin na nagmumula sa kalooban. Kapag ang panalangin ay may kasamang pananampalataya, nagiging makapangyarihan ang bawat salitang binibigkas. Relasyon sa Diyos ang mas lalong tumitibay sa bawat sandali ng taimtim na pagdarasal. Sa ganitong paraan, nagiging mas malapit ang loob sa Kanya araw-araw. Maraming pagkakataon na ang panalangin ay tila walang agarang tugon mula sa langit. Pagdududa ay unti-unting pumapasok kapag hindi nakikita ang inaasahang sagot. Gayunpaman, bawat panalangin ay naririnig ng Diyos at may tamang oras ng pagtugon. Paglapit sa Kanya ng may tiwala ay nagpapakita ng tunay na pananalig sa Kanyang kapangyarihan. Kapag ang puso ay nananatiling matatag, nagiging malinaw ang presensya ng Diyos sa buhay. Bawat panalangin ay nagiging tulay patungo sa mas malalim na ugnayan sa Kanya. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay inspirasyon sa patuloy na pananalangin. Ask and it will be given to you, seek, and you will find, knock and it will be opened to you. Matthew 7 verse 7. Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ay handang makinig at tumugon sa mga lumalapit sa Kanya. Hindi nasasayang ang bawat panalangin dahil may kasunod na sagot ayon sa Kanyang kalooban. Kapag ang tao ay patuloy na kumakatok sa Kanya, nagbubukas ang mga pintuan ng pagpapala. Pananampalataya ang susi upang maranasan ang katuparan ng mga hinihiling. Panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi, kundi pati na rin sa pagpapasalamat. Pagkilala sa mga biyayang natatanggap, araw-araw ay nagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Pasasalamat ay nagbubukas ng puso upang makita ang kabutihan niya sa bawat sitwasyon. Kapag ang puso ay mapagpasalamat, nagiging mas positibo ang pananaw sa buhay. Bawat papuri ay nagiging handog na nagbibigay lugod sa Diyos. Sa ganitong paraan, nagiging buo ang komunikasyon sa pagitan ng tao at ng may likha. Buhay na may panalangin
ay puno ng kapayapaan at lakas sa gitna ng anumang pagsubok. Hindi man mawala ang problema, nagkakaroon ng tapang upang harapin ang bawat hamon. Pananampalataya ang nagbibigay katiyakan na may Diyos na patuloy na gumagabay at nagmamahal. Pag-asa ang patuloy na nagpapasigla sa puso kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Sa patuloy na paglapit sa Kanya, nararanasan ang mga biyayang higit pa sa inaasahan. Sa ganitong uri ng pamumuhay, nagiging matatag ang pundasyon ng pananampalataya araw-araw. Ikalimang aral, magpasalamat sa lahat ng bagay kahit mahirap. Pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang mapalapit ang puso sa Diyos sa kabila ng anumang sitwasyon. Hindi lamang sa panahon ng kasaganaan dapat nagpapakita ng pagpapahalaga, kundi lalo na sa gitna ng pagsubok. Kapag ang puso ay natutong magpasalamat, nagiging mas magaan ang bawat dinadala sa buhay. Pagkilala sa kabutihan ng Diyos ay nagbubukas ng mata upang makita ang Kanyang mga biyaya araw-araw. Sa ganitong pananaw, nagiging mas malinaw na hindi nag-iisa ang tao sa kanyang paglalakbay. Unti-unting napapalitan ng kapayapaan ang anumang pag-aalala na bumabalot sa isipan. Maraming pagkakataon na mahirap magpasalamat, lalo na kung ang pinagdadaanan ay puno ng sakit at kabiguan. Hindi madaling tanggapin ang mga pangyayari na hindi naaayon sa inaasahan ng puso. Gayunpaman, bawat pagsubok ay may dalang aral at pagkakataon upang mas makilala ang Diyos. Pagpapasalamat sa gitna ng hirap ay nagpapakita ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kapag pinili ang ganitong uri ng pananaw, nagiging mas matatag ang loob sa pagharap sa anumang hamon. Bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang maranasan ang Kanyang presensya. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng kahalagahan ng pasasalamat sa lahat ng bagay. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you, 1 Thessalonians 5 verse 18. Ipinapahayag ng talatang ito na ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa sitwasyon kundi sa kalooban ng Diyos. Kahit sa gitna ng problema, may dahilan upang magpasalamat dahil may layunin ang bawat pangyayari. Kapag ang puso ay marunong magpuri, nagiging bukas ito sa mas maraming biyaya na darating. Pag-asa ang patuloy na sumisibol kapag ang isip ay nakatuon sa kabutihan ng Diyos. Pagpapasalamat ay nagbabago ng pananaw mula sa kakulangan tungo sa kasapatan. Hindi na nakatuon ang pansin sa mga wala, kundi sa mga biyayang natatanggap araw-araw. Kapag ang puso ay puno ng pasasalamat, nababawasan ang inggit at pag-aalinlangan, kapayapaan ng unting pumapalit sa anumang negatibong damdamin. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging malinaw ang direksyon na ibinibigay ng Diyos. Bawat biyaya ay nagiging paalala ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. Buhay na mapagpasalamat ay nagiging inspirasyon sa ibang tao na naghahanap ng pag-asa. Hindi man perpekto ang sitwasyon, may kakaibang kagalakan na nagmumula sa loob. Pananampalataya ang patuloy na nagbibigay lakas upang makita ang kabutihan sa kabila ng pagsubok. Pag-asa ang nagsisilbing ilaw sa bawat madilim na bahagi ng paglalakbay. Sa patuloy na pagpapasalamat, nararanasan ang mas malalim na relasyon sa Diyos araw-araw. Sa ganitong uri ng pamumuhay, nagiging makabuluhan ang bawat sandali na ipinagkakaloob ng may kapal. Ika-6 na aral, manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Katibayan ng pananampalataya ay nasusubok sa mga sandaling puno ng hirap at hamon sa buhay. Hindi maiiwasan ang problema dahil bahagi ito ng paglalakbay ng bawat tao sa mundong ibabaw. Kapag ang puso ay madaling panghinaan, mabilis ding nawawala ang pag-asa at direksyon ng isipan. Ngunit ang pananalig sa Diyos ang nagbibigay lakas upang manatiling matatag sa kabila ng unos ng buhay. Sa ganitong kalagayan, nagiging malinaw na ang tunay na lakas ay nagmumula sa Kanya at hindi sa sarili lamang. Bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang makita ang Kanyang kapangyarihan at katapatan sa buhay. Maraming pagkakataon na tila napakabigat ng pinagdadaanan at halos hindi na kayang dalhin ng kalooban. Pagod at panghihina ang nararamdaman kapag sunod-sunod ang problema na dumarating sa araw-araw. Gayunpaman, hindi pinababayaan ng Diyos ang Kanyang mga anak sa gitna ng kahirapan at pagdurusa. Pagyakap sa Kanyang pangako, ang nagbibigay tapang upang magpatuloy sa laban ng buhay ng may pag-asa. Kapag ang isip ay nakatuon sa Kanya, unti-unting napapalitan ng lakas ang kahinaan na nararamdaman.
Bawat hakbang ay nagiging patunay na may Diyos na patuloy na gumagabay at nagbabantay sa bawat sandali. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay inspirasyon sa mga dumaraan sa matitinding pagsubok ng buhay. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Ipinapahayag ng talatang ito na ang lakas na kailangan ng tao ay nagmumula kay Kristo at hindi sa sariling kakayahan lamang. Sa bawat hamon, may kakayahang ibinibigay ang Diyos upang malampasan ang anumang pagsubok na dumarating. Kapag ang puso ay kumakapit sa Kanya, nagiging posible ang mga bagay na tila imposible sa unang tingin. Pag-asa ang patuloy na nagbibigay sigla upang magpatuloy kahit napakahirap at mabigat ang sitwasyon. Paninindigan ay mahalaga upang hindi matalo ng takot at pagdududa ang isipan sa gitna ng problema. Hindi sapat ang paniniwala lamang dahil kailangan ang patuloy na pagkilos na may kasamang pananampalataya. Sa bawat araw na pinipiling maging matatag, mas lumalalim ang ugnayan sa Diyos at sa Kanyang presensya. Pagkatalo ay hindi katapusan, kundi bahagi ng proseso ng pagkatuto at muling pagbangon ng tao. Kapag ang puso ay hindi sumusuko, nagiging daan ito upang makita ang kabutihan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Bawat karanasan ay nagiging patunay ng Kanyang katapatan at walang sawang pag-ibig. Buhay na may matibay na pananampalataya ay hindi madaling matitinag ng anumang unos ng buhay. Hindi man mawala ang pagsubok, may kapayapaan na nananatili sa kalooban ng bawat nananalig. Pananampalataya ang nagsisilbing sandigan sa bawat hakbang na ginagawa araw-araw ng may tiwala sa Diyos. Pag-asa ang patuloy na nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman at kawalan ng katiyakan. Sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos, nagiging inspirasyon ang bawat laban na napagtatagumpayan sa buhay. Ikapitong aral, ipagkatiwala ang lahat ng plano sa Diyos. Bawat pangarap ng tao ay may kasamang pagnanais na makamit ang tagumpay at kasiyahan sa buhay. Hindi masama ang mangarap, ngunit mas mahalaga ang paglalagay ng mga plano sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kapag ang sariling kagustuhan lamang ang nasusunod, madalas nagkakaroon ng pagkadismaya at pagkalito. Ngunit kapag ang lahat ay ipinagkatiwala sa Kanya, nagiging mas maayos ang direksyon ng bawat hakbang. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw na ang Diyos, ang tunay na gumagabay sa landas ng tao. Unti-unting nagiging payapa ang puso kapag alam na nasa Kanyang kamay ang lahat ng bagay. Maraming pagkakataon na hindi natutupad ang mga plano ayon sa inaasahan ng puso. Pagbabago ng sitwasyon ay maaring magdulot ng kalungkutan at panghihinayang sa loob. Gayunpaman, may dahilan ang bawat pangyayari na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay ng tao. Pagkatiwala sa Kanya ang susi upang maunawaan na may mas mabuting kapalit ang bawat pagkabigo. Kapag ang puso ay marunong mag-surrender sa Kanya, nagiging mas bukas sa Kanyang direksyon. Bawat pagbabago ay nagiging bahagi ng mas magandang plano na inihahanda ng Diyos. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagtuturo kung paano ipagkatiwala ang mga plano sa Diyos. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16 verse 3. Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ang nagbibigay katiyakan at tagumpay sa bawat gawa ng tao. Kapag ang lahat ay iniaalay sa Kanya, nagiging matibay ang pundasyon ng bawat desisyon. Hindi nasasayang ang pagsisikap dahil may gabay na nagmumula sa Kanyang karunungan. Pananampalataya ang nagiging tulay upang maranasan ang katuparan ng mga layunin. Pagbibigay ng mga plano sa Diyos ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Hindi madaling bitawan ang kontrol, lalo na kung sanay ang tao na umasa sa sariling kakayahan. Gayunpaman, mas mainam ang sumunod sa direksyon ng Diyos kaysa sa sariling kagustuhan. Kapag ang puso ay marunong makinig sa Kanya, nagiging malinaw ang mga susunod na hakbang. Bawat desisyon ay nagiging mas maingat at naaayon sa Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang buhay na may direksyon at layunin. Buhay na ipinagkakatiwala sa Diyos ay puno ng kapayapaan at katiyakan sa bawat araw. Hindi man laging maunawaan ang lahat ng nangyayari, may tiwala na may magandang patutunguhan ang lahat. Pananampalataya ang nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit may mga hindi inaasahang pagbabago. Pag-asa ang patuloy na nagpapasigla sa puso sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa patuloy na pagtitiwala sa Kanya, nararanasan ang mga biyayang higit pa sa inaasahan ng tao.
Sa ganitong uri ng pamumuhay, nagiging malinaw na ang Diyos ang tunay na may hawak ng hinaharap. Ikawalong aral, huwag bibitiw sa pananampalataya kahit matagal ang sagot. Pananampalataya ay sinusukat hindi sa bilis ng sagot, kundi sa katatagan ng puso sa paghihintay. Maraming pagkakataon na tila tahimik ang langit at walang nakikitang tugon sa mga panalangin. Sa ganitong mga sandali, madaling pumasok ang panghihina at pagdududa sa kalooban ng tao. Ngunit ang tunay na pananalig ay nananatiling matatag kahit hindi pa dumarating ang kasagutan. Kapag ang puso ay hindi bumibitiw, nagiging buhay ang pag-asa na mula sa Diyos. Sa patuloy na pagtitiwala, unti-unting lumalalim ang relasyon sa Kanya. May mga panahong ang paghihintay ay mas mahaba kaysa inaasahan ng isip at damdamin. Pakiramdam ng tao ay tila nakakalimutan na siya, ngunit ang totoo ay may tamang oras ang Diyos. Hindi siya nahuhuli at hindi rin siya nauuna sa Kanyang perpektong plano. Bawat pagkaantala ay may layuning mas maganda kaysa sa nais ng puso sa simula pa lamang. Kapag natutong magtiwala sa prosesong ito, nagiging mas matatag ang espiritu. Bawat araw ng paghihintay ay nagiging paghahanda para sa mas malaking pagpapala. Narito ang isang talata mula sa Biblia na nagbibigay lakas sa mga hindi bumibitaw sa pananampalataya. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Galatians 6 verse 9. Ipinapahayag ng talatang ito na may gantimpala ang mga hindi sumusuko sa paggawa ng mabuti at pagtitiwala sa Diyos. Hindi agad nakikita ang bunga, ngunit tiyak na darating sa tamang panahon na itinakda niya. Kapag nanatiling matatag ang puso, ang pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad. Pag-asa ang patuloy na nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit mabagal ang sagot. Pagtitiis sa pananampalataya ay nangangailangan ng matibay na loob at pusong puno ng pag-asa. Hindi madaling manatiling nakatayo kapag paulit-ulit na tila walang pagbabago sa sitwasyon. Gayunpaman, bawat sandali ng katapatan sa Diyos ay may dalang hindi nakikitang bunga. Ang Kanyang pagkilos ay madalas tahimik, ngunit tiyak at hindi kailanman nawawala sa oras. Kapag ang tao ay hindi bumibitiw, unti-unting nagiging malinaw ang kanyang layunin. Sa ganitong proseso, nahuhubog ang karakter na mas malapit sa kanyang kalooban. Buhay na nananatili sa pananampalataya ay puno ng patotoo ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi man agad makita ang resulta, may katiyakan na ang bawat panalangin ay may kasagutan. Pananampalataya ang nagsisilbing ilaw sa gitna ng mahabang paghihintay at pagsubok. Pag-asa ang patuloy na nagpapatibay sa puso upang hindi mawalan ng lakas. Sa hindi pagbibitiw sa Diyos, nararanasan ang kagalakang higit pa sa inaasahan ng tao. Sa ganitong paglalakbay, nagiging buhay na ebidensya ang tao ng kanyang katapatan at pag-ibig. Sa bawat aral na ating napagdaanan, malinaw na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kundi isang buhay na paglakad kasama ang Diyos. Ang bawat hamon ay nagiging paalala na may mas mataas na plano na hindi agad nauunawaan ng isip ng tao. Ang puso na marunong magtiwala ay unti-unting hinuhubog tungo sa mas malalim na relasyon sa may kapal. Sa gitna ng mga pagsubok, ang kanyang presensya ay nananatiling gabay na hindi kailanman umaalis. Ang bawat sandali ng paghihintay, pagsunod at panalangin ay nagiging patunay ng kanyang katapatan sa buhay ng tao, at sa bawat pagdaan ng panahon, mas lumalalim ang pag-unawa na ang Diyos ay laging may mas mabuting layunin. May mga panahon na tila mabigat ang lahat at parang walang kasagutan ang mga dalangin, ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may Diyos na patuloy na kumikilos sa paraang perpekto at tama. Ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabibigo at hindi rin kailanman nauubos. Ang bawat luha ay may katumbas na kaginhawaan na inihahanda sa tamang oras. Ang bawat sugat ay may kaakibat na paghilom na nagmumula sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Kaya sa kabila ng lahat, may dahilan upang manatiling matatag at magpatuloy sa pananampalataya. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa patuloy na paglakad kasama ang Diyos, ang buhay ay nagiging mas malinaw, mas payapa at mas makabuluhan. Ang pananampalataya ay nagiging sandigan sa bawat desisyon at lakas sa bawat laban na hinaharap.
Ang mga pangako ng Diyos ay nananatiling matibay para sa lahat ng patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ang puso na nakatuon sa Kanya ay hindi madaling matitinag ng anumang unos o hamon, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong napapatunayan na ang Kanyang kabutihan ay walang hanggan at hindi nagbabago. Kaya ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagkamit ng gusto, kundi sa pananatiling tapat at nakasandal sa Diyos sa lahat ng panahon.